Nilamon ng apoy ang mga bahay na yan sa Oton, Iloilo. Sa ulat ng BFP, nag-overheat na appliance ang pinagmulan ng sunog. Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. 5 bahay naman ang nasunog sa Isabela City, Basilan. Ayon sa BFP, 3 magkakamag-anak ang nasawi. Kabilang ang isang menor de edad. Posibleng natutulog daw ang mga biktima ng magkasunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nagsimula ng gumapang sa matinding traffic ang mga motorista habang papalapit ang Pasko. Pero hindi lang yan ang titiisin kundi maging ang paghahanap ng masasakyan, maging ang pag-book sa mga TNVS na pinuna sa Senado. May report si Joseph Morong. Sir, license mo, sir! Sir! Hahatakin na sana ng MMDA ang MPV na iligal na nakaparada sa Parañaque pero sinubukan tumakas ng driver. Sigurado? Nang mahabol at mapahinto, Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako mga wrecker eh. Natakot? Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-raker? Po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Alam mo naman palang bawal, ba't kayo pumaparada doon? Pasensya na po. ayon sa MMDA, tinamaan sa bandang dibdib ang isang enforcer ng paandarin ng driver ang sasakyan. Illegally parked, unattended talaga dapat ang kanyang violation. So ngayon, dahil po sa ginawa niyang pagtakbo at muntik pong hagipin ang ating enforcer ng 2 beses, definitely reckless driving. Ang paninita ng MMDA, bahagi ng clearing operations na layong paluwagin ng mga kalsada ngayong heavy gat na ang traffic. Sa EDSA, mahigit 440,000 na ang mga sasakyan. Batay sa monitoring ng MMDA nitong December 2 lamang. Ang tagal ng biyahe sa EDSA mula Monumento hanggang Rojas Boulevard, naglalaro sa 1 hanggang 1.5 oras. Ang ating mga kalsada, it was never really built and prepared to handle this kind of volume. Make use of our public transportation. Pero problema pa rin ang pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Tatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Di lamang pasahero ang umaaray, kundi mga driver at konduktor na nababawasan ng kita. Pag December, minsan tatlong ikot na lang kami sa haba ng traffic. Di ba kami makakuha skuta nun eh. Ang ibang pasahero sa mga motorcycle taxi umaasa para mas mabilis ang biyahe. Pero may mga nagpapatay raw ng apag rush hour o di kayo nagkokolorum. Sa mga TNVS naman, napakamahal na nga ng pamasahe, pahirapan ding mag-book. Sinita ang mga transport network company sa Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize. Naungkat din ang pahirapang pag-book kung discounted ang pasahero tulad ng mga estudyante, PWD at senior citizen. Very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? In-implement po ito pong taon na to, ang nagsushoulder po ang mga drivers na po ngayon. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Paliwanag ng Grab, sinusunod lamang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Gate ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakarating sa mga karatig isla ang abong ibinuga ng Mount Canlaon kahapon. Sa gitna naman ng tila pagkalma ng bulkan ngayong araw, hindi pa rin naalis ng PHIVOLCS ang posibilidad ng isang major eruption. Mula sa La Carlota City sa Negros Occidental, may live report sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Atom isinailalim na sa red alert status ang Negros Occidental dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkan Canlaon. Pasado alas 10 nito lamang gabi ay nakaranas ng malakas na pag-ulan sa southern slope ng bulkan na posibleng magdulot ng lahar flow. Kaya naman inaabisuhan ang mga LGUs na i-monitor ang mga low-lying barangays dito sa bayan. Kulay abo na ang bahaging ito ng Bagos City sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Grabe, ang yapok guys.
Di mo na makita ang dalan. Sa La Carlota City, hindi madaanan ng ilang kalsada. Ang DPWH sinimulan na ang paglilinis ng naipong abo. Apektado rin ng ashfall ang mga bayan ng Lacasiliana at Morsha. Ayon sa FIVOX, tinangay ng hangin ang abo at umabot sa Guimaras, Iloilo at Antique. Ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na, ay napapadpad pa ng palayo. Ang ilang residente, hindi na muna lumalabas ng bahay dahil sa peligrong dala ng volcanic ash sa kalusugan. Amo na ganing wala kami gagwa, kay hindi gani magwanta. Kay duga sabat, bala sa dughan mo, gasakit ako likod. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan. Ibig sabihin, kailangang ilikas ang mahigit 54,000 nakatira sa loob ng 6-kilometer radius danger zone. Sa kabila nito, may ilang residente sa Lacasiliana na piniling manatili sa kanilang bahay o kaya'y magtrabaho sa kanilang tubuhan. Ma'am, kapanilag man kami magkayay kung ang inkaso, kung ang bulkan magsigi gidya ma'am, masakay man kami sa amon gamay nga salakyan nga kiri. Salig lang gi kuya ma'am. Siyempre hesitant sila na iwanan ang kanilang pag-aari. Nakikiusap tayo sa mga tao Dahil I mean, kahit na forced, tao rin naman yun no? Kinakailangan din natin bigyan ng balanse. Tahimik ang bulkan ngayong araw, pero hindi nangangahulugan na tapos na ang problema. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng Canlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gaano lakas o gaano katindi ang pagputok. Binabantayan ng FIVOX sa mga senyales para magtaas ng alert level 4, kabilang ang mga dahang pag-angat ng magma, pag-uga at pamamaga ng bulkan. Sa alert level 4, dapat po lahat po ng maaring maapektuhan ng worst case scenario eruption ay naka-evacuate na. Dahil ang alert level 5 po is merely a statement. Statement lamang po siya of ongoing worst case scenario eruption. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, nakahanda ang gobyerno para sa malawakang paglilikas. Atom, ayon sa DSWD6 ay umabot na sa mahigit 1.5 million pesos ang inilaang relief assistance sa mga residente na inaasahang magtatagal pa sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa La Carlota City. Ako sa Eileen Pedreso. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Hinahinay sa paggamit ng inyong Christmas lights dahil may dagdag singil ang Meralco ngayong Disyembre. Mahigit 10 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil. Katumbas yan ng 21 pesos sa dagdag sa bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang generation charge na kanilang ibinabayad sa mga supplier ng kuryente. Hindi pa kasama sa taas singil ang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission na dagdag singil sa kuryente ng NGCP simula naman sa Enero. Hindi pa malinaw sa Meralco kung magkano ang magiging epekto nito sa bill ng kuryente. Ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region nalubog sa baha kahit walang bagyo. Tumindi ang Ragasanang Falls na iyan sa Mayhay, Laguna. Binahari ng ilang tulay at kalsada sa bayan sa lakas ng ulan kahapon. Gayun din sa Tagkawayan, Quezon. Sa Camarines Sur, isolated ang 5 barangay sa Del Gallego dahil sa binhang spillway. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nakakaapekto sa eastern sections ng Central at Southern Luzon. 4th Philippine Human Rights Plan o PHRP4 na gagamitin para maging gabay at para mapatatag ang adhikain sa karapatang pantao inilunsad. Na-turn over na ito kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa hiwalay na pagtitipon, nagprotesta naman ang ilang grupo kontra sa anilay krimen ng kasalukuyang administrasyon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng aktor na si Archie Alemania ang akusasyon sa inihaing reklamong acts of lasciviousness ni Rita Daniela. Kasama ang kanyang abogado, nagtungo si Archie sa Bacoor Hall of Justice para panumpaan
ang kanyang counter-affidavit. Sinubukan silang kunan ng pahayag ng GMA Integrated News pero tumanggi silang magkomento. Hindi dinetalye ng piskal ang nilalaman ng kontrasalaysay pero karamihan daw rito ay pagtanggi sa mga paratang ng aktres. Present din ang abogado ni Rita sa nagsabing hanggang maaari ay iniiwasan nilang magkita ang kanyang kliyente at si Archie. Hindi pa rin daw okay hanggang ngayon ang aktres. As soon as possible, before Christmas sana. Christmas wish daw ni Kapuso star Rob Gomez na muling makapiling ang anak na si Amelia. Matatandaang umugong ang balita ng paghihiwalay ni Rob at ng ina ni Amelia. We're still on court. Pinaglalaban natin ang oras natin. Sana po matulungan tayo ng Diyos. Mapabilis ang desisyon. Off to an exciting holiday break naman ang lahat ng crew and performers ng Eras Tour team ni Taylor Swift. Yan ay matapos na magbigay si Tay-Tay ng $197 million na bonus, katumbas ng more than 11 billion pesos. Last year nagsimula ang record-breaking tour na nagkaroon ng 149 shows worldwide. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.